Praise the Lord! Isa na naman pong araw upang tayo ay pagpalain ng ating Diyos. And alam naman natin na sa bawat pagtitipon kapag kakasama natin ng Lord, may nakahandang blessing sa bawat isa sa atin. Gusto niyo po ba ng blessing? Hindi lang material, hindi lang pisikal, lalong higit ang spiritual. Amen? Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Okay? Okay, sa oras na ito, sa hindi na po pagtatagal, in behalf of Pastor Melvin Ramirez and to all the leaders of JC Masi at ang mga workers and members, narito po ang inyong lingkod upang gamitin ang Panginoon sa pangangaral po ng kanyang mga salita. Batiin muna natin yung ating katabi. Sabihin natin na pagpalain ka ng Panginoon. Yan. Okay? Yan, ngitian po natin. Yan. Okay, so simulan na natin. Let us open our Bible in the book of Revelation o Apokalipsis o kaya ay pahayag sa Tagalog in chapter 2 verse 1 to 7. Yan. Revelation chapter 2 verse 1 to 7. Pero babasahin ko po sa Tagalog na salin. Ganito po ang sinasabi. Sa anghel ng iglesia sa Epeso, ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilerong ginto. Verse 2, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon. At nasumpungan mo silang pawang bulaan. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapupuotan ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinapupuotan ko naman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Let us bow our head and let us pray to God. Aming Diyos na banal, dakila at tapat, sinasamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Itinatanghal ang iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Yesus, na lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng dila ay magsasabi na ikaw ang nag-iisang Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kagaya ng panalangin namin sa simula, likhaan mo kami ng isang pusong malinis at gawin mong matabang lupa ang aming mga puso na pagtataniman ng iyong pong mga salita. Mangusap ka sa pamamagitan po ng iyong lingkod, nagpapasakop po ako, kontrolin mo ako ng iyong kapangyarihan, ikaw ang magbuka ng aking bibig, at ang karunungan na nanggagaling sa iyo, Lord, ay maipahayag para po sa bawat anak mo na nangangailangan ng kalakasan at pangungusap ngayong umagang ito. At anuman po ang gagawin ng kaaway upang sirain, gambalain, ang gawain ito ay aming sinasaway sa pangalan ng Panginoong Yesus. Wala po siyang puwang sa gawain ito, kundi ang iyong Santong Espiritu lamang, Panginoon, ang aming pinahihintulutan o kumontrol simula hanggang sa matapos po ang pangangaral na ito. And we claim the victory because we ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray, and everybody says, Amen and Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Yung palakpak ng tagumpay. Yan. Okay? Sige po, tayo po yung makakaupo na. Okay. So, alam nyo, dapat si Brother Jun po ang magpipreach ngayon. Kaya lang ay dapat pupunta siya ng Dubai. Pero pinahintulutan ng Lord na ako po ang tumayo
At sabi ko, anong message ang aking ipiprepare? Biglaan, ano? May mga nakaprepare ako dati, pero may biglang ibinigay sa aking message sapagkat meron po ako napanood sa pelikula. At I think yung iba nakapanood na rin, ano? That's why our topic for today is entitled, Rewind? Kaya lang nilagyan ko po ng question mark na rewind. At kapag sinabing rewind, mga kapatid, alam ko napanood nyo ito. O yung iba naman na hindi pa nakakapanood, ikukwento ko na lang sa inyo na mabilisan. Ano? Itong rewind po na ito ay pelikula ni Dong Yan. Ano? Pag sinabing Dong Yan, pinagsamang Dingdong Dantes at saka po si Marian Rivera. At ito pong si Dingdong Dantes ay ang pangalan po niya doon ay si John Nunez. At ito namang si Marian Rivera ay si Mary Nunez. So alam nyo na kapag napanood nyo. Ano? At yung mga nakapanood, alam natin ang istoryang ito ay humingi siya ng rewind upang maibalik po ang mga bagay na nangyari at baguhin niya yung bagay na pagkakamali niya sa kanyang buhay. At ang nangyari po dito, mga kapatid, ay si Mary po ay namatay yung kanyang asawa na hindi po niya nagawa ang mga bagay na tama para gawin sa kanyang buhay. At doon po sa lugar po nung kanilang libing, alam naman natin, mayroong pangungusap kapag may burol, ano? Yung burol, yung pinakang burial service, ano? Meron po dong nagsalita. At ang panayang iyak po nito si John. Iyak siya ng iyak sapagkat hindi niya matanggap ang pagkamatay po ni Mary na kanyang asawa. Hanggang sa natapos ang kanyang pagsasalita na humahagulgol, talagang grabe. Sama-sama na yung sipon niya, yung kanyang luha sa paghagulgol at halos hindi siya makapagsalita. Pag napanood niyo, talagang grabe, ano? At biglang umupo siya, tumabi sa kanya yung isang kapatid. At ang sabi ng isang kapatid sa kanya ay ganito, sorry ka ng sorry kanina. Kung maibabalik lang ng sorry mo, ang buhay ni Mary. Parang may panunumbat yung kapatid, ano, na nagsabi ng ganon. At sinabi, hindi mo ba alam hanggang sa kanyang kamatayan, ikaw pa rin ang kanyang iniisip? At hindi mo ba alam na hanggang sa kamatayan, pinaghahandaan niya yung birthday mo? Medyo matindi po, no? Kaya ang nangyari dito hanggang sa, doon sa pagkaanong pong iyon, natulog itong si John. At sa pagtulog niya, akala niya ay buhay pa rin si Mary. Na may suot na, isusuot niya kulay itim. Parang gustong balikan yung dating nangyari, ano? Kaya lang, ang sabi ni Mary, ito naman talaga ang isusuot ko kulay itim. Kasi lamay ko. Alam nung iba, no? Lamay ko. Hanggang sa nagising siya at nakita niya na talagang panaginip lang ang nangyari. At ang totoo ay talagang patay na po itong si Mary. Hanggang sa nagpakita si Lods. Si Lods po ay nagpakita at nagkaroon sila ng deal. Ito po yung deal with Lods in Rewind. Ito ang gumanap na Lods, na talagang kamukha daw ni Jesus Christ dun sa picture. Itong si Lods, komedyante po ito, no? Ang deal nila with Lods nitong si John in Rewind ay isa pang araw para maituwid mo ang lahat ng pagkakamali mo. Ang sabi ni Lods, okay, sige, bibigyan kita ng isang araw para maituwid mo ang lahat ng pagkakamali mo. Kaya lang, sa araw na yon may isang mamamatay. Sinong gusto mo mamatay? Si Mary? O yung anak mo? O sino? Ang sabi ni John, ako na lang. At okay, deal ba tayo dyan? Sabi niya ganon. Nitong si Lods. At ang sabi, sige, deal ako. Hanggang sa nagkaroon ng biglang nagising siya, bumalik na kaagad yung sitwasyon, na yung dati bago mamatay yung si Mary o bago mag-aksidente. At ganun po ang nangyari.
Hanggang sabi po nung sa mismong pinikula, dapat piliin nating lagi ang maging masaya. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, this is my question. Kung may rewind, if you could rewind the time in your life, where would you rewind your life to begin again? Isipin niyo po sa oras na ito. Kung bibigyan ka ng rewind sa buhay mo, saang parte ng buhay mo uumpisahang mag-rewind ang buhay mo? Kayo na po ang sumagot niyan. But the question is Rewind movie of Dongyan a real documentary? Totoo bang documentary ito? Lalo na pag sinamahan mo pa nung paborito nating pinikula. Walang iba kundi yung Back to the Future. Itong Back to the Future naman, ito po ay ipinalabas noong July 3, 1985, yung part 1. Yung part 2 is November 22, 1989. At yung huli, yung part 3 is May 25, 1990. Ang nangyari naman dito, pwede niyang pumunta sa future. It means, pwedeng rewind and pwedeng fast forward. But the question is again, ito po, can I, as human, rewind or fast forward my life and relive it in a better way again? Meron ba talagang rewind or fast forward ang buhay ng tao? Ang sagot po ay ito. Walang rewind or fast forward ang buhay sa tunay na buhay, kaya itama mo na ang pwede mong itama. Gawin mo na ang dapat mong gawin habang meron pang time. Amen? It means, if no, then is there an alternative? What else can we do to correct our life? Kung wala na pong rewind at wala na pong fast forward ang buhay natin, meron bang alternative para maitama mo? O mapaganda mo pa ang istorya ng buhay mo? Amen? Alam niyo po ba, often, we know things only on the surface. Yung panglabas lang ang nakikita natin. We don't know the real motivations of people's hearts. Ang nakikita lang natin, nakatayo siya, nakangiti siya sa harapan mo, kuminsan malungkot ang itsura, kuminsan galit ang itsura, but we don't know what is the people's heart or the hidden reasons why people do what they do. Hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na nasa puso ng bawat tao, lalong higit sa mga mananampalataya. Especially sa mga workers, na mga nagbi-ministry. Lahat na halos talaga makikita natin yan ang ministry. We don't know what is in their heart. Why they are serving the Lord. Ang Diyos lang po talaga ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay po natin. So madaling salita mga kapatid, yung kay Lot sa isang kwentong fantasy lamang po mga kapatid. At hindi po totoo yun. Walang rewind or fast forward ang buhay, especially sa mga mananampalataya. At hindi rin natin alam kung ano talaga ang nangyayari sa ating kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Pwedeng nakangiti siya, pwedeng nalungkot siya, pwedeng tumatakbo yung isip niya, pero hindi mo kayang basahin ang nasa puso po niya. Pero sinabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due as for the things done while in the body. Yung ikaw ay buhay pa, ay meron daw pong judgment, whether good or bad. Ang lahat daw po nangyayari sa atin at ginagawa natin sa mundong ito is already documented at lahat pong ito ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Kaya kung ang nakalipas mo ay pangit,
pagandahin mo na ngayon. Because there is no rewind. Amen? Hindi mo na kailangan pang balikan yun kasi tapos na. Ang dapat mong harapin ngayon ay ang ngayon at ang darating na dapat mong pagbutihin ang iyong pong buhay. Sapagkat ang sabi po ng Lucas chapter 8 verse 17, walang natatago na di malalantad. Kahit ipagkatago-tago mo ang iyong ginagawa, kahit hindi alam ni Mrs., ni Mister, hindi alam ni Pastor, o ni Sister, ni Brother, ang lahat daw po ng itinatago natin ay malalantad. Your secret will be revealed. At walang lihim na di mabubunyag. Kung makikita natin doon kay Lods, doon sa rewind na istorya, si Lods lang daw ang may hawak ng timetable. And he can rewind and he can fast forward. Pero kapag daw may nakatakda ng mamatay, kailangan daw mamatay. And that is only a story and that is only a fantasy. Pero sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan na mahahayag po ang bawat lihim ng isang mananampalataya, maging ito man ay mabuti o masama. Kaya nung panahong bata ka, itinatago mo, nangungupit ka, documented ito. Kitang-kita ng mata ng Panginoon. Yung panahon na kunwari nagre-review ka, pero hindi ka pala nagre-review. Nung panahon na akala ng nanay mo ay ikaw ay napakabait na bata sa school, pero mga away ka pala, kitang-kita ng ating Panginoon. Hanggang sa paglaki mo, hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa magkaasawa ka, magkaroon ka ng trabaho, magkaroon ka ng mga anak at mga ari-arian. Lahat po ito is documented. And only God knows everything in our lives. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Revelation, kanina sa binasa natin, ang sabi ng Lord, I know thy works. And ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang message ng ating Panginoon patungkol sa 7 churches of Revelation. Alam niyo po ba yung 7 churches of Revelation sa chapter 2 and chapter 3 ng Revelation ay walang iba kundi ito po iyon. Ito pong 7 churches of Revelation ay daan doon po sa lugar po na tinatawag po natin ngayon na Turkey. Ang location po ng 7 churches of the Revelation is located now in Turkey. Kaya kung gusto nyong alamin, talungin nyo si Sister Nimpi. Pabalik-balik po yan sa Turkey. At sabi nga niya, napasyalan daw niya yung church doon saan? Sa Pergamos, Smyrna, Efeso. Saan ba yung napuntahan ni Sister Nimpi? Itong Philadelphia, napuntahan din niya. At may picture pa nga siya. Yung Laodicea, Sardis, Thyatira. It means makikita natin doon yung church na naandun. Kaya lang, ay history na lang. Wala na talaga yung mga tunay na mga mananampalataya sapagkat sa tagal na, Ngayon, umpisahan po natin ang pag-aaral patungkol sa 7 churches of Revelation. Una, na dapat nating unawain, there is a critical examination of our general conduct. Yung lahat ng gawa natin is critically examined by our God. Even you are in the deepest sea, even you are hiding in the darkest places of this world, even you go to hell, you cannot hide with the presence of our God. Kitang-kita ng Lord ang bawat ginagawa natin. Kahit nasa loob ka ng CR, nasa loob ka ng iyong kwarto, hindi nakikita ng tao, but the Lord sees everything what we has done. Kaya sabi dito, critically examined by our God. Pag sinabing conduct, mga kapatid, the manner in which a person behaves or the behavior of a person
ay hahatulan ng ating Panginoon. Especially in a particular places or situation. Yung lugar, katulad nito ngayon mga kapatid, hindi nyo po ba alam ngayong oras na ito, it is written in the story of your life. Anong oras ngayon? Alas 10:20. Alas 10:10. Nakikita na nakasulat, oy, Rodrigo, taimtim na nakatingin kay Brother Dennis. Pero ang iniisip ay ang labahin at ang lulutuin. Hindi natin nakikita nakatingin diretso sa akin, ano? Pero sa Lord, kita niya kung ano ang tumatakbo sa isip at kung ano ang nasa puso. Kumakamay, kita ng Panginoon kumakamay, pero may galit sa puso. Amen? Ang sabi dito, the Lord will check the behavior in a particular place or situation. Sa ngayon, kitang-kita ng Lord ang bawat puso ng bawat isa sa atin. Maging yung pagsamba natin kanina, na halos talagang, hallelujah. Ramdam na ramdam ng Lord kung totoo ang iyong pagsamba. God knows everything. Why? Because our works are critically examined and documented at all times. Lahat ng sitwasyon ng buhay natin, kaya kung ang pangit ng istorya mo, abay, pagandahin mo na. May pagkakataon ka pa. Kasi ini-examine ng Lord lahat ng works na ginagawa mo. Amen? Individual members within the congregation are examined for their what? First, their faithfulness in living. Tinitingnan ng Lord kung talagang tapat ang pamumuhay mo in obedience and holiness unto the Lord. Tinitingnan ng Panginoon kung talagang tapat ka sa iyong pagsunod at sa iyong kabanalan sa harapan ng Diyos. Pangalawa, the motives behind all their actions. Kung anong motibo kung bakit ikaw ay gumagawa ng ganitong bagay. Kasi we can hide our motives in the sight of any person. But in the sight of the Lord, He knows what is the motives of a person. Hindi kayang itago, mga kapatid. Pangatlo, He will check the ability to show your love. Yung love mo and live peaceably with others. Tinitingnan ng Panginoon kung talagang may pag-ibig ka. Tinitingnan ng Panginoon kung talagang kasundo mo sila lahat. Amen? Sino dito ang lahat kasundo? Parang wala bang kasundo nyo ba lahat? Ayun, praise the Lord. Kasundo ba natin lahat? Amen. God knows. If you have the true love and you are living peaceably. Peaceably. Pag sinabing peaceably, walang pakikipag-away. Walang po pwedeng itago. Kapag kaharap mo siya, yun siya. Amen? Hindi katulad nung, talikharap ito. Kamay at sinabing I love you, pagdating sa likod, sasaksakin pala ako patalikod. Backbiter pala ito. Amen? So, huhusgahan niya ng Panginoon. At yung pang-apat, He will examine your commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat na may commitment, magsabing amen. Pag sinabi pong commitment, para mag-asawa yan. Sino dito may asawa, pakitaas ang kamay. Wag yun nang itago. Pag may asawa na. Pag dilaga, dalaga. Sa mag-asawa, pag ikaw ay kinasal at sinabi mong, yes, I do, till death do us part. Nothing can separate. Ang tanong ko sa mag-asawa, lagi bang hayahay ang inyong pagsasama? Di ba minsan, ayaw mo ang ugali niya?
Ayaw mo ang baho ng hininga niya. Ayaw mo ang baho ng paa niya. Ayaw mo ang luto niya. Hindi lahat ng sitwasyon ng mag-asawa hayahay ang buhay. Meron naman ako nakita, kahit may amoy yung kilikili, talagang halik ng halik sa kilikili. Kasi ganyan kamahal yung kanyang asawa. Pag sinabing commitment, sa kabila ng may bagay na hindi pagkakaunawaan, you are staying no matter what happened because you have commitment to your husband and your wife. At yun ang tinitingnan sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, sa kabila ng blessing, sa kabila ng walang blessing, sa kabila ng may problema, sa kabila ng may pagsubok, you are still maintaining and staying in serving the Lord. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen? Titingnan niya ng ating Panginoon. At ngayon, simulan natin ang mensahe po nitong 7 iglesyang ito. The message to the 7 churches. Anong sabi po dyan mga kapatid? What is God's observation to the 7 churches of Revelation? Una, tingnan natin itong unang church na sinabi ng Panginoon, the Church of Ephesus. Pag sinabi pong the Church of Ephesus, ang sabi ng Panginoon dito, this is the church that had abandoned its first love for Christ. Itong church na ito is representative ng mga mananampalataya na iniwan ng kanilang unang pag-ibig sa ating Panginoon. Basahin natin yung ating verse. Sa verse 1 ng chapter 2. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Verse 2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam niyo po ba, lahat ng churches dito, binanggit ng Lord that I know thy works. It means lahat ng gawa ng mananampalataya alam ng ating Panginoon. Sabi dito, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. At hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Verse 3. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Past tense po ito. Sabi doon, nagtiis po siya, nagbata siya sa pangalan ng Panginoon at hindi daw siya napagod. Ngunit, meron akong laban sa iyo. Anong laban niya? Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. So, the Lord critically examined the church of Ephesus. Na ang church of Ephesus represents what? Abandon their first love to the Lord. Sino dito ang nag-iwan ng kanyang first love sa Panginoon? Hindi kayo aamin. But God knows everything. Amen? Pangalawa, ano ang examen ng Panginoon? Ito naman, the Church of Smyrna. Pag sinabing the Church of Smyrna, this is the church that would face severe persecution. Positibo po ang pagkaka-observe ng Panginoon dito. Sila'y dadaan sa matinding persecution. Tingnan po natin, verse 8. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Verse 9. Nalalaman ko ang iyong kapighatian. So nakita na naman natin. Alam ng Panginoon ang lahat, pati yung kapighatian daw ng church na ito at ang iyong kadukhaan. It means ang church na ito, in literal na mata, sila po ay mga dukha. Sila'y hindi gaanong mayaman. Sila po ay punong-puno ng kapighatian. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ka naman talagang dukha. Dapat ikaw ay mayaman.
Mayaman ang tingin ng Panginoon sapagkat iniingatan nila ang kanilang pananampalataya. At ang pumumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon kundi isang sinagoga ni Satanas. So ang pangalawa, itong church na ito is severe daw po ang persecution. Pero hindi umaalis kundi matibay sa pananampalataya. Sino dito matindi ang pagsubok ngayon? May sakit si Kwan, may babayarang ganito, natanggal sa trabaho, o anumang pagsubok ninyo. Pinagtatawanan kayo, itinatakwil kayo dahil kay Kristo. It is a severe trials. But you are still in the Lord. Pangatlo, the Church of Pergamum. Ano naman itong the Church of Pergamum? The church that needed to repent of sin. Medyo matindi naman po ito. Itong church na ito ng Pergamum. Bakit? Tingnan po natin, basahin natin. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo, ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Anong sabi niya? Verse 13, nalalaman ko kung saan ka tumatahan. Laging sinasabi ng Panginoon, ano? Nalalaman ko. Alam ko kung saan ka tumatahan. Sa makatwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. It means he is living in the world that full of sin, immorality, and worshiping idols. Sabi dito, at iniingatan mong matibay ang aking pangalan. Oo, iniingatan. At hindi mo ikinakaila ang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat, na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Kasunod, verse 14, tatapat meron akong ilang bagay na laban sa iyo. Ano ang laban ng Panginoon? Sapagkat meron kadiyang ilan na nangahawak sa aral ni Balaam. At siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Sino ba itong si Balaam na tinutukoy dito? What is the teaching of Balaam? Ito pong si Balaam is none other than but the prophet Balaam. Tingnan po natin. Si Balaam po is a prophet from Mesopotamia. Hindi talaga siya Israelita. Siya ay galing sa Mesopotamia. He is non-Israelites. Use his God-given talents for forbidden purposes. Meron siyang binigay na pagkatawag ang Panginoon. May talent siya para makita at gawing propeta ng Panginoon. But ang ginawa po nitong si Balaam ay ano po? He used his God-given talents for forbidden purposes. He sell his prophetic gifts to King Balak of Moab. Kung matatandaan po ninyo, ito po yung kinausap nung donkey. Hinataw niya ng hinataw kasi pinapupunta niya doon kay King Balak. Para Para tanggapin ang ibibigay na kabayaran kung siya'y magpaprophesy sa lugar ng Moab kay King Balak. At alam niyo po ba, ganito po ang kanyang error. Balaam error was his willingness to accommodate pagan beliefs out of greed. Sa kabila ng kanyang pagiging lingkod ng Diyos, na humaling siya na tanggapin ang ini-offer na kayamanan ni King Balak. And pervert the grace of our God into a license for immorality. Ano nangyari dito mga kapatid? Pinayuhan po ni Balaam si Haring Balak ng pinakamabisang paraan upang pahinain ang Israel. Akalain mo, si Propeta Balaam na nagpaprophesy patungkol sa Israel para pagpalain ang Israel ay kumampi doon sa kalaban. At tinuruan itong si King Balak na
ng strategy para pabagsakin ang Israel. Sa pamamagitan ng pang-aakit gamit ang mga babaeng Moabita at Midyanita upang tuksuhin ang mga Israelita sa pakikipagtalik at sa paganong mga ritual para kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Akalain nyo lingkod ng Diyos, ginamit ng demonyo para gawing pabagsakin ang Israel. And alam nyo po ba, almost 24,000 ang pinatay ng Diyos sapagkat sila ay nakisiping o nakiapid sa mga babae ng Moabita at Midyanita, ang mga Israelita. At hindi lang yun, kinain nila ang mga handog para kay Baal. At sila'y naghandog, nagsisayaw, at sila po ay nahikayat na umalis sa tunay na Diyos ng Israel. Kaya ang teaching of Balaam ay walang iba kundi tinuruan sila na ipagpalit ang kanilang kaligtasan sa pera o sa material things. At sila po ay Sila po ay nakiapid at sila po ay kumain o gumawa ng ritual na pagano sa pagsamba kay Baal. At kasunod, verse 15, sabi diyan, gayon din naman na meron kang ilan na nanghawak sa aral ng Nicolaita. Ano naman po itong Nicolaita? Ang Nicolaitas, mga kapatid, there are two main issues pagdating kay Nicolaitans. Ano yun? Sexual immorality and the worship of idols. So, ang lugar ng Pergamo, alam ng Panginoon. Iniingatan yung pangalan. Ibig sabihin, nagpapatuloy sila sa pangalan ng Panginoon. Kaya lang, merong mga ilang mga mananampalataya doon na sila'y nakikiapid, sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sila po ay sila'y kumakain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam po ng Panginoon yon. Yung pang-apat naman na church, tingnan po ninyo, the Church of Thyatira. Itong Thyatira po, ang church na ito, the church whose false prophetess was leading people astray. Sino tong prophetess na to? None other than but Jezebel. Tingnan po natin, verse 18 hanggang 29, kung makikita natin. Pero pinaiksi na po natin. At sa anghel ng iglesia sa Thyatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Verse 19, nalalaman ko, ayun na naman, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Ito, mas higit yung kanyang ginagawa. Lalo niyang pinagpupumilit na talagang maging matibay at maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Verse 20, datapwat, meron akong laban sa iyo. Meron na namang laban ng Panginoon. Na pinahihintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at tumihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Ganon din ang kaso nitong lugar po ng Ng ano ito? Amen. Smyrna. Ano ba? Thyatira. Amen. Ganon din ang kaso. Panglima. Ito naman. Ang Church of Sardis, tingnan po natin. Ito po'y tinukoy na the sleeping church that needed to wake up. Ito namang church na ito, tulog. Meron man tulog ngayon dito? At sa ibang sali naman, patay na iglesia. Pag sinabing tulog, tingnan po natin sa Pahayag 3 verse 1. At sa anghel ng iglesia sa Sardis, ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Ganun na naman uli.
Alam na naman ng Panginoon na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Buhay, pero patay sa harapan ng Panginoon. Tulog ang pananampalataya. Patay. Amen? So itong Sardis, ang description naman o observation ng Panginoon, ang church na ito ay patay ang pananampalataya. Pang-anim na church. The Church of Philadelphia, ito ang pinakamagandang church na binanggit ng ating Panginoon. Because this church is the church that had patiently persevered. Matindi ang pagtitiis. Matindi ang katapatan. Until death. Talagang sila'y tapat sa harapan ng Panginoon. Basahin natin ang verse 7. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Verse 8, nalalaman ko, ayun na naman uli, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Kasunod, verse 9, narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito, sila'y aking paparyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking inibig. Verse 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Lahat ng nagtitiis magsabing amen. Kapag tinutupad daw natin ang salita ng pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok in the great tribulation. Ang sinasabi dito, na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Yung pang-anim na iglesia, the Church of Philadelphia, ay isang church na talaga namang napakagandang example. Pagdating sa katapatan, pagdating sa pagtitiis, at pagdating sa pagsunod sa ating Panginoon. At ang pangako ng Panginoon ang sabi, iingatan kita sa panahon ng matinding kahirapan in the time of great tribulation. Amen? At yung panghuling church ito, the Church of Laodicea. Ano naman tong church na ito? The church with lukewarm faith. Ito namang church na ito, malahininga. Hindi daw mainit, hindi daw malamig. Tingnan po natin in verse 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimulaan ng paglalang ng Diyos. Kasunod, verse 15, nalalaman ko uli. Ibig sabihin sa lahat ng 7 churches, ang sabi ng Lord, I know thy works. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig. Hipuin mo katabi mo. Malamig ba siya? O hindi rin naman mainit? Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Verse 16. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Ito daw, church na ito, hindi mo malaman kung talagang mainit ba o malamig ang pananampalataya. Nasa middle, hap-hap. Ibig sabihin, yung kabila, Christian, yung kabila, unbeliever.
worldly. Verse 17, sabi dito, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at duka at bulag at hubad. So it means, brothers and sisters, itong 7 churches na ito, even though, mga kapatid, even though John wrote these warnings nearly 2,000 years ago, they still apply to Christian churches today. Ini-apply pa rin ito sa Christian churches today. Bakit? Christ remains the head of the worldwide church, lovingly overseeing it. Pagdating sa church, minamahal ng Lord ang church kasi siya ang pinakaulo. Amen? At hindi lang basta minamahal, kundi tinitingnan niya. Sinisiyasat niya ang bawat isa sa atin. Kaya applicable ang 7 churches in our age today. In our time today, this is the equivalent or the symbolism of the person or behavior of the Christians inside the church today. Kaya ngayong oras na ito, pinapipili ko na kayo sa 7 ito. Alin ang gusto nyo? Kung may napili kayo, i-check nyo yung sarili nyo kung aangkop sa church na ito. At baka naman yung ayaw mo na ugali ng church na ito, baka yun ang nasayo. And you cannot rewind it again. Hindi mo po pwedeng balikan ito o i-forward ito. Ang kailangan ay ngayon malaman mo kung anong klase ang iyong works sa harapan ng Panginoon. Tingnan natin yung pangalawa, the commendation of faithful conduct. Merong papuri ang Diyos sa mga tunay at tapat na mananampalataya. Pag sinabing commendation, it is a praise, mga kapatid, papuri. Commendations are given at all times in order to encourage and motivate faithful people to be steadfast in well-doing. Alam niyo po ba, ito po ang mga papuri ng Diyos sa 7 iglesia. Tingnan po natin, i-random natin, o ilagay natin, na talagang ilagay natin dito, Ito po yung 7 churches of Revelation. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Ano ang papuri ng Panginoon sa church ng Ephesus? Ang church daw po ng Ephesus rejects the evil. Binasa natin kanina. Persevering and laboring for His name's sake, not growing weary. Ang ganda ng papuri ng Panginoon. Ikaw na church sa Ephesus, sinasansala mo yung mga mali, yung mga masasama, ikaw ay persevere, at talagang ikaw ay naglilingkod sa aking pangalan, at ikaw ay hindi napapagod sa paglilingkod. Kaya lang, mamaya malalaman natin. Ito namang Smyrna, ang papuri ng Panginoon is gracefully bears suffering. Itong Smyrna, matindi ang pagtitiis. Kaya tuwang-tuwa ang Panginoon. Smyrna, ang tindi ng pagtitiis mo, martir ka. Sino itong martir? Pag sinabing martir, nasasaktan na. Nananatili pa. Ito martir. Gracefully suffering ay yung Pergamos naman keeps the faith in Christ. Wow, ang ganda ng papuri. Yun namang Thyatira, their love, service, faith, and patience are greater than the first. Ang ganda ng paglilingkod mo. Kasi dati hindi ganito ang paglilingkod mo. Ngayon, grabe ang paglilingkod mo. Nag-advance at talaga namang gumanda ang paglilingkod mo. Pagdating naman dito sa Sardis, some have kept the faith. Yung iba, iningatan ng pananampalataya, yung iba hindi, nawala na. Ito naman Philadelphia, itong pinakamaganda na papuri ng Panginoon. Sabi dito,
You are perseveres in the faith. You keeps the word of Christ. And you honors His name. Sino ang gustong Philadelphia? Palapakan nga natin ang Panginoon. Ang gusto ng Lord, ang madat na niyang church sa kanyang pagbabalik, ay kagaya ng Philadelphia Church. Perseveres in faith, keeps the word of Christ, and honors His name. Ang matindi itong panghuli, Laodicea, walang papuri. Kung binasa ninyo, makikita nyo walang papuri. Nabasa nyo? Walang sinabi doon na ikaw ay magaling, ikaw ay mapagtiis. Wala. Ang binanggit, puro condemnation. Ang binanggit, ikaw ay hindi mainit, ikaw ay hindi malamig, sana mainit ka na lang, sana malamig ka na lang. At dahil sa ikaw ay hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Walang papuri na binanggit. Now, pangatlo, this is the condemnation of unacceptable conduct. May warning na ibinigay ang Panginoon. As there is commendation or praise to all the faithful, for the faithful believers or the faithful church, there is also condemnation to the unfaithful and ungodly people and their conduct. Kung mayroong papuri at nakikita, pinupuri ka ng Panginoon. Ikaw, Ricky, ikaw ay nagtiis, ikaw ay dumaan sa matinding pagsubok, at ngayon ikaw ay nananatili. Ang galing ng iyong paglilingkod. Tingnan naman natin ito, yung condemnation. Tingnan po ninyo. Ilagay uli natin yung church. Yung Ephesus, ang condemnation ng Panginoon, you forgot the first love. Nalimutan mo yung dati kang nagtitiis, dati kang sumusunod, dating mainit ang iyong paglilingkod, dati kang talaga namang grabe ang katapatan. Kaya lang nilimot mo ang iyong unang pag-ibig. Doon naman sa Smyrna, wala siyang condemnation. Wala siyang sinabing masama. Bakit kamo? Kasi naingatan ng Smyrna ang kanilang pagtitiis hanggang sa matinding pagtitiis sa pagsubok. Yung Pergamos naman, tingnan po ninyo. Anong sabi ng Panginoon, yung condemnation niya sa Pergamos? You tolerate immorality. Ang ganda nga ng pagtitiis mo nung una, iningatan mo nga yung pangalan ko, kaya lang you tolerate immorality, idolatry, and heresies. Kaya, mag-ingat ka, kailangan ka mag-repent dyan. Yung Thyatira naman, tinampo ninyo, tolerates cult of idolatry and also immorality. Tinutolerate niya. Okay lang yan. Sige lang. Tuloy-tuloy lang. Maghandog kayo ng, kumain kayo ng kumain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Sige, makiapit kayo ng makiapit. Walang problema yan. At yun namang Sardis, the dead church. Naandong ka nga, present ka nga, pero patay ka sa harapan ng Panginoon. At yung Philadelphia, walang condemnation. It means dalawang church ang walang condemnation, parehas na magandang church. Ang papuri lang ang sinabi ng Panginoon. Pero itong Laodicea, tinan po ninyo. Lukewarm ka. Neither cold nor hot ka. Ngayon, tingnan po natin. Sa mga 7 churches na ito, the last, there is a correction of unacceptable conduct. Makinig po kayong mabuti. Sa pag-aaral natin itong 7 churches na ito, maaaring nasalamin ninyo na may bahagi sa pananampalataya ninyo o buhay ng paglilingkod ninyo na katulad ng 7 churches na ito. Kung ikaw ay Epeso na lumimot ng pag-ibig sa Panginoon, tingnan po ninyo, ito ang warning ng Panginoon o instruction o correction na dapat nating gawin. Ang sabi ng Panginoon sa Epeso,
You need to remember from where you have fallen. Alalahanin mo kung saan ka bumagsak, rekindle your desire for your first love. Muli mo pong pag-apuyin. Alalahanin mo kung bakit mo nalimutan ang iyong pag-ibig sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, kailangan mong papag-alabin uli ang iyong pag-ibig sa Panginoon. Kasi kung hindi, kukunin ko ang kandilero sa iyong ulunan. Anong ibig sabihin nun? Kukunin ko ang kaligtasan mo. If you will not remember when you have fallen or you are not rekindle your desire for your first love. Sino dito ang ganito ang sitwasyon ngayon na para bang dati ang tindi ng pag-ibig sa Panginoon pero ngayon nalimutan ang sabi ng Panginoon, muli mong papag-alabin. Muli mong papag-alabin ang pag-ibig mo sa Panginoon. Ephesian Church na lumimot, umiwan ng unang pag-ibig. Muli mong ibalik ang init mo sa paglilingkod. Muli mong pag-alabin ang paglilingkod mo sa Panginoon kagaya ng una para madatnang ka ng Panginoon that you are alive and remain. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen? Kung ikaw yan, merong instruction na correction ng Panginoon. Pangalawa, kung ikaw naman ay Smyrna, na alam naman natin, matindi ang pagtitiis hanggang sa kamatayan. Overcome your fear. Kasi meron siyang takot, ibinilanggo sila eh. Ibinilanggo sila at sila po ay i-execute. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Overcome your fear. Kung tinatakot ka ni Satanas, huwag kang mag-alala. I-overcome mo yung fear mo. Stay faithful until death. Ito pong Smyrna na ito, sila yung mga kinulong, in-execute, pinatay sa panahon ni Emperor Nero. Pero nanatili silang faithful until the end. Sinunog ng buhay, pinakain sa leon ng buhay, pero nanatili sila na walang takot at nanatiling faithful until death. Palapakan nga natin ang Panginoon. Baka po pwedeng ikaw ito. Pangatlo, yung Pergamos. Kinakailangan kang mag-repent dahil sa pinapasok mo, tinolerate mo yung mga immorality, yung mga worship sa idols. You need to repent and guard your heart against false teaching. I-guard mo sa teaching ni Balaam. I-guard mo sa teaching ng mga Nicolaitans. Kailangan kang magsisi dyan. Umalis ka dyan sa turong yan. At yung Thyatira, ganun din. Don't tolerate false teaching and immorality. Keep the faith. Huwag mong papasukin yan. Huwag mong itolerate yan. Ang gawin mo, ingatan mo ang iyong pananampalataya. At yun namang yung Sardis, anong sabi? Kasi tulog. Patay na iglesia. Ang sabi ng Lord, wake up! Lahat ng tulog, gising! Hello sa mga tulog. Ang sabi ng Lord, ikaw na dead church, ikaw na tulog na iglesia, wake up! Repent and strengthen what remains. Kung meron pang kaunti na lang na natitira, muli mong palaguin at muli mong pag-alabin hanggang sa aking pagbabalik. And yung Philadelphia, ito naman ang sinasabi, I hope maging Philadelphia Church tayo. Ang sabi dito, hold fast your faith to your faith. Persevere. Ang sabi ng Panginoon, hold fast, hawakan mo lang yan. Hanggang sa aking pagbabalik, hawakan mo yan, magtiis ka, magtapat ka. At sigurado yan, iingatan kita in the time of great tribulation. At yung panghuli sa mga Laodicea, na hindi mainit, hindi malamig, malahininga, ang sabi ng Panginoon, be zealous
Repent and don't be lukewarm. Kung malamig ka ngayon, papag-initin mo na ang iyong pananampalataya. Amen? Siguro naman nakita nyo ng maliwanag kung saang parte ng buhay natin. At yan po ay alam na alam ng Panginoon. Amen? Anong sabi ng ating Lord sa iglesyang ito? Ang sabi niya in verse 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Lahat ng iniibig ng Panginoon magsabing amen. Kung iniibig ka ng Panginoon, huwag kang matakot sa pagsaway o pagpalo ng Panginoon. Kasi ang iniibig daw ng Panginoon ay aking sinasaway at pinapalo o pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at ano? Magsisi. Yes. Amen? At ang sabi ng 2 Corinthians 13 verse 5, you need to examine yourselves. Ngayong umagang ito, you need to examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Examine daw po natin para hindi tayo ma-disqualified. Test ourselves. Kung nakita mo na meron kang bagay na katulad ng ibang negative churches, you need to examine yourself. Kung ilalagay natin lahat, tingnan po ninyo itong church na ito. Itong 7 churches na ito, yung church na the Loveless Church, the Persecuted Church, the Compromising Church, the Pergamos, the Corrupt Church, the Dead Church, the Faithful Church, and the Lukewarm Church. Ayan, nandito po yung lahat ng papuri ng Panginoon, naandito yung lahat ng condemnation ng Panginoon, at yung lahat ng instruction. Kapag sinunod po natin itong lahat ng instruction na ito, ang sinabi niya sa lugar ng Epeso, ano ang promise niya? Ang promise niya, I will give you the tree of life. Amen? Kapag ikaw daw ay bumalik dun sa unang pag-ibig, ibibigay daw ng Panginoon ang tree of life. Ano yung promise naman niya sa Smyrna? I will give you the crown of life. Kasi bakit kamo? Pinagpapatay sila because of matinding persecution. But the Lord promised, no problem. Kahit patayin kayo physically, I will give you the crown of life. And then yung promise naman niya doon sa Pergamos, I will give you the hidden manna and the stone with a new name. And yung promise naman niya sa Thyatira, you will rule over nations and receive the morning stars. At yun namang promise niya sa Sardis, you will become faithful, honored, and clothed in white. And yun naman pong Philadelphia, ang sabi diyan, I will place in God's presence. Dadaling kita sa aking presensya. I will give you the new name. And you will be in the new Jerusalem. At yung isa, huli, you will share the thrones of Christ. Kung makikita natin mga kapatid, itong mga bagay na ito, na merong commendation, merong condemnation, merong correction, pero meron naman siyang promise. If you will repent and you will test yourself. Amen? So mga kapatid, ngayong umagang ito, ang sabi po, humans do not have the ability to rewind or relive their lives in a different way. However, there are
There are alternative ways to improve and make positive changes. Wala na po talagang totoong rewind o wala po talagang totoong fast forward ang buhay. Pero merong alternative na tayo po pwedeng gawin. We need to start a new beginning. Gawin mo na ngayon ang dapat mong gawin. Itama mo na ngayon ang dapat mong itama. Para magawa mo ito yung sinabi niya sa Pahayag 3:20. Ang sabi niya, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Ito palang ginagamit nating verse sa pagpapatanggap ay sinabi niya in the church of Laodicea na mga maligamgam, malahininga. Ang sabi niya, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok, ang sabi ng Panginoon. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Alam niyo po ba ang secret para ikaw ay magkaroon ng magandang katapusan is open your heart again to the Lord. Papasukin mo siya. Hayaan mong kontrolin niya ang iyong buhay. Hayaan mong muli mong isurrender sa Kanya ang iyong buhay. Hindi panahon ngayon na magsisi ka doon sa dati na sana i-rewind na lang ang buhay mo. Sana mag-fast forward na lang ang buhay mo. Hindi na po kayang ibalik, mga kapatid. The things that happened in the past, you cannot rewind it. All you need to do is to open your heart. And again, invite the Lord in your heart and say, Lord, I surrender everything. And I know, ang sabi ng Panginoon, papasok siya. At hindi lang siya papasok sa buhay mo. Magiging kasalo mo siya sa lahat ng laban ng buhay mo. Magiging kasalo mo siya sa hirap at ginhawa. At magiging kasalo mo siya sa lahat ng dadaanan mo sa iyong buhay. Amen? At ang sabi ng huling verse in 22, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Magtatapos po ako, mga kapatid, sa mensaheng ito. Ang sabi ng Panginoon, makinig ka. Hindi sa sinasabi ni Brother Dennis, kundi makinig ka sa sinasabi ng Espiritu Santo sa buhay mo. Pwede bang tumayo tayo, mga kapatid, sa oras na ito? Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Ngayong umagang ito, kapatid, you cannot rewind the bad things that you have done in the past life. You cannot fast forward it. But there is one important thing that you need to do. Hear the voice of the Holy Spirit and open your heart, because the Lord Jesus will come in. Papasok siya at magiging kasalo mo siya
sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay. I know, marami tayong mga resentment sa ating buhay. I know, marami tayong pagsisisi kung bakit nagawa natin ang bagay na ito. Kung bakit nagawa ko ito, bakit nagawa ko ito, kung pwede bang ibalik ko ito at gawin kong tama ang lahat ng bagay. Pero hindi mo na kayang itama ang nakalipas na. Ngayon, ang po pwede mong itama, you need to open your heart, surrender your life to Jesus, and listen to the voice of the Holy Spirit. Hindi po ba kayo nagtataka ngayong umagang ito? Bakit ang sabi ng Panginoon, buksan mo ang puso mo at pakinggan mo ang aking sinasabi? Tapos biglang sinabi na makinig ka sa sinasabi ng Espiritu Santo. Because Jesus and the Holy Spirit is only one. If you will open your heart right now and you will hear His voice, you will receive the promise of eternal life. Pwede bang kausapin mo ang Panginoon sa oras na ito? Humingi ka ng tawad sa mga nakalipas mong nagawa, kagaya ng mga churches na binanggit ng ating Panginoon. Nalimutan mo na ba ang una mong pag-ibig? Iniwanan mo na ba ang iyong unang pag-ibig? Nasa na yung iyong pagtitiis? Nasa na yung kagalakan mo sa paglilingkod? Nasa na yung sipag mo sa paglilingkod? O ikaw ba yung sa kabila ng matinding pagsubok? Sa kabila ng matinding pagsubok sa buhay, hindi ka matatakot hanggang sa kamatayan because you know that the Lord is with you. O baka ikaw naman yung tinotolerate ang masama, tinotolerate ang maling aral. Kapatid, magsisi ka. O baka naman ikaw yung church na kagaya ng Philadelphia na hanggang ngayon ay tapat. Hanggang ngayon ay nagtitiis. Hanggang ngayon ay lumalaban sa gawa ng diabo. Ang sabi ng Lord, you must remain faithful until the end. Sapagkat iingatan kita sa gitna ng matinding pagsubok. Remain faithful. Remain persevere. Remain in the Word of God. O baka naman ikaw yung malahinga na hanggang ngayon ay pinipilit mong akapin ang mundo. Umaatin ka nga, subalit ang iyong buhay ay nakikitang kabahagi ng mundo. Ang sabi ng Lord, you need to wake up. You need to repent and make it, rekindle your service to the Lord. Mga kapatid, sa oras na ito, kung hindi mo man kayang i-rewind ang buhay, you need to surrender your life and ask the Lord, Lord, give me a chance, Lord, to do what you want me to do until you're coming, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, glory, 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 glory to Jesus. Kung pinakausap ka ng Panginoon ngayong umagang ito, buksan mo ang iyong puso. Papasukin mo ang Panginoon. Kumakatok siya. Buksan mo ang iyong puso. Pakinggan mo ang salita at ang tinig ng banal na Espiritu na nagsasabi, manatili ka sa akin. Manatili kang tapat. Patuloy ka sa iyong paglilingkod. Manatili kang buhay sa pananampalataya. Oh, salamat po sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Salamat sa iyo, Panginoon, ngayong umagang ito. Kinausap mo at kinakausap ang iyong mga anak. Yes, Lord, lahat ng bagay alam mo sa amin. Lahat ng sikreto namin. Lahat ng bagay na ginagawa namin ay hindi maitatago sa iyo.
Kaya Lord, humingi kami ng tawad sa mga maling gawa na aming nagawa. Nagsisisihan namin ang bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Ang aming mga paglimot sa aming unang pag-ibig, sa aming pagiging malamig sa pananampalataya. At hinihiling po Panginoon, ngayong oras na ito, muli mo palakasin ang iyong mga anak, Panginoon. Muli mo bigyan ng inspirasyon ng iyong Santong Espiritu ang iyong mga anak, Panginoon. Bigyan mo ng kagalakan ng paglilingkod. Ang kagalakan ng iyong pagliligtas ay manatiling muli sa aming buhay. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa mga oras na ito, ipaalala mo sa amin kung saan kami bumagsak, kung saan kami nagkasala, at muli kaming makabangon at makabawi sa iyo, Panginoon. Habang may panahon pa, Panginoon, tulungan mo ang iyong mga anak sa oras na ito. Alam ko pong nangungusap ka sa iyong iglesia. Kaya dalangin ko, Panginoon, pumasok ang muli sa aming puso. At nais naming pakinggan ang iyong pangungusap sa amin. We surrender fully our lives to you. Ikaw ang kumontrol. Ikaw ang magpatakbo ng buhay nito. Sapagkat kung kami lang, siguradong magkakamali kami, babagsak kami, mawawala kami. Kaya Lord, hawakan mo ang aming pananampalataya hanggang sa iyo pong muling pagbabalik. Alam namin, we are in the last days, Lord. Maraming pandarayang ginagawa ang demonyo. Maraming panlilinglang na ginagawa ang mundo. At maging si Satanas, pilit kaming pinababagsak. But you said in your word that you are greater. That is in me. Greater than the world. Greater than Satan. Ikaw ay nasa aming buhay. Kaya mapagtatagumpayan po natin ito. Salamat po, Diyos, sa umagang ito sa iyong pangungusap. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang JC Massey Church sa pangunguna ni Pastor Melvin. At patuloy, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay ingatan mo to be alive and remain hanggang sa muli mo pagpapalik. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody says, Amen. Palapakan natin ang Panginoon.